Oh, nako. Namaga ang aking mata. Bakit? Umiyak po ako. Umiyak ako, namimiss ko ang anak ko. Sobrang miss ko na ang anak ko. Tignan mo, inayos ko na dito. Ayan. Ayan. Oh, may pa-flower pa siya. Sa totoo lang, binunot ko yan sa garden. Nakita ko ang ganda na ng flower niya. Kaya tinanggal ko. Ayan na siya. Ayan. Oh, na-miss kong, alam mo na, mag-grill. Tapos, kumain sa labas kasama ang anak ko. Pero halaan mo anak, pag nakauwi si mama, pag nakauwi tayo, kung saan man tayo, magpipiknik tayo nak, yung masaya, buong pamilya at mga kaibigan. Kaya yun. Ay nako, ayun nako. Gusto kong panon. Nag-cry kasi ako this morning. Kaya ayan, mayroon akong na-miss kita anak eh. Yun ang totoo. Asan daw yung anak ko? Okay. This is Ginny. Nung nasa Tubo School siya. Yan. Ilang taon ba yung anak ko dyan? 7 years old. Okay. And, oops. Ito si Medellina, ang kanyang best friend. Yan. Ah, diba? I keep it. Ginunting ko anak kasi alam mo na marami naman yun, may sobra naman, kaya yun, hahanapin ko na lang yung nung nawawala na nga dito sa bahay, yung mga picture mo anak, nagkandawalaan na, pero hayaan mo na lang, bawi ka na lang sa mga anak mo na someday, kapag naging nanay ka ng mga anak mo, hindi man ngayon, wish ko na yung naranasan mong pait sa countering ito, hindi mararanasan ng mga anak mo at hindi ko pinangarap na maranasan nila. Kaya, mas mabuting mag-move away, anak, kaysa mag-suffer ka for life. Kaya, kung mayroon man akong pangarap sa buhay, ayun ay ang makita kang masaya, professional, at para walang nang da-down sa'yo. Pero alam mo dito, ang basihan, hindi eh. Hindi talino ang binabasihan. Alam mo kung bakit? Grabe ang ugali ng mga tao dito. Na hindi ko ipagpapalit ang buhay sa Pilipinas, ang pusong Pinoy na masasabi mo kung gaano kabuti. Kaya kung ano man ang paninira sa akin ng mga tao sa social media, huwag mo na lang pakinggan. Tama, mahirap makipagbangayan sa taong bobo. Kasi bobo pa rin ang mananaig. Kaya ako, pinipilit kong ayusin ang buhay ko. Sa totoo lang na, yung buhay ko nung kabataan ako, masaya. Maraming kalaro, nag-i-enjoy sa mga kalaro ko, nag-i-enjoy kung ano yung gusto kong gawin sa buhay, at gusto ko maranasan mo yun. Dahil dito parang, alam mo yung namumuhay ka nang wala kang kalayaan. Hindi ka malayang gawin to kasi kinukontrol ka. Ultimong laro, kalaro, pinagdadamutan ka. Mapa sa kaibigan, ganun din ang naranasan ko. Magkaroon ng masayang pamilya, ultimong asawa mo, pinipilit ilayo sa'yo at pinipilit ka ring siraan at anong tawag doon? Ibigay sa lalaking hindi mo gusto. Kaya ako, gusto ko, kung nasaan ka man, enjoy mo yung buhay teenager. At kung dumating man yung panahon na magkaroon ka ng pamilya, huwag yung puro galit sa puso na. Move on, at lagi magpipray. Pray lang anak. Kapit ka lang kay Lord. Kapag nasa panganib o hindi nasa panganib ang buhay mo, kung ano man ang tinatamasa mong blessings ngayon, alam ko na isi-share mo ito sa mga kabataan, sa taong karapat dapat matulungan. At huwag mong hayaan na i-abuse ka na. Kung sa feeling mo, kung dati feeling mo naglilihim si mama, last time that we talked, you said that you have a lot of secret to me, mama. Because it's not easy to tell everything about myself.
especially if I'm here. Lahat ng bagay na gusto kong sabihin, anak, ang hirap-hirap sabihin. Kasi alam mo yung, alam kong nasa dangerous ang buhay mo, nasa dangerous ang buhay ko, na parang bilang nanay, gusto kong protektahan ka. Bilang nanay, kung kailangan kong tiisin lahat ng hirap, gagawin ko. Makita ko lang na ligtas ka. Pero lately, alam ko sa paligid ng mga Pilipinang ito, hindi ka ligtas. Kaya pinilit ko, anak, pinilit kong huwag makipagkaibigan na yung mga katanungan mo, mama, bakit ganito, ganyan. Marami kang mga katanungan na mahirap sagutin. Totoo yan. Sabihin na natin na hindi lahat ng bagay na ikwento ko sa'yo, lalong-lalo na pagdating sa buhay ko dito. Lahat pinilit kong ilihim sa'yo. Hindi ko sinabi kasi alam ko na lumalaki ka. Maiintindihan mo at malalaman mo ang totoong kwento ng buhay natin. Dalawa. Pero pareho lang tayo na. Kung ikaw, kaya mong mas gugustuhin mong protektahan si mama, ganun din si mama, gusto kong protektahan ka. Kaya pinilit kong, alam ko may YouTube ka. Ang YouTube channel mo, anak, try mo mag-upload ng video. Alam ko may talent ka. Mga art, magaling ka doon. Interior design, mayroon kang talent. Kung ano yung, alam mo bang masaya si mama kasi alam ko na kung ano yung gusto ko, nakikita ko sa'yo. Kung ano yung pangarap ko, nakikita ko sa'yo. Pero yung hindi ko kaya makita, yung nakikita kitang, alam mo, ultimong laro, kalaro, pinagdadamutan ka. Kaligayahan, ultimong mama mo pinagdadamot sa'yo. Kaya, yung YouTube mo, anak, kapag nag-YouTube ka, kikita ka ng pera. Kaya huwag ka makikinig na ang YouTube hindi ka kikita. Kikita ka sa YouTube. Maraming Pilipino ang yumaman dahil sa pagiging YouTuber. Kaya ko pinasok ang YouTube bilang YouTuber kasi gusto ko na someday maibigay ko sa iyo ang pinapangarap mo. Pangarap na magkaroon ng sariling tahanan, happy family, yung magkaroon ng magandang career, maging professional, at ayokong sumasagot-sagot ka ng pabalang-balang sa matanda. Tatandaan mo, yung family ko, Antaran family, sila Tita Daisy, Papa Leo, anak, sorry kung nagkagulo-gulo tayo sa social media dahil sa mga bunganga ng mga Pilipinang hindi tayo nagkakaintindihan. Pero gusto kong mag-sorry sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan kong nasaktan ko sa pamamagitan ng salita, sa salita o sa gawa, hindi ko pero sisiguraduhin ko sa iyo na ako yung tipong tao na hindi ako gagawa ng krimen. Hindi ako gagawa ng bagay na ipahiya kita o saktan kita o ipahamak ka. Ako yung tipong nanay na pinipilit kong proteksyonan ka. Kaya mula baby hanggang ngayon, hindi kita iniiwanan kasi alam ko na wala ka man sa poder ko. Alam ko na sasabihin mo yung totoo kung anong klaseng nanay ako. Pinipilit lang talaga ako nakdalhin sa mental hospital dahil sa pera. Dahil sa pera, anak. Lalo na ngayon nag-YouTube si mama. Pero, yun nga, sabi ko sa'yo, mag-YouTube ka, anak. Para hindi mo kailangan magtrabaho, hindi mo kailangan alam mo yun, mayroon na tayo na, kung ano man na ipundar ni mama, yung eroplano na yon na pinipilit na maging sa kanila, atin yun na. Gaya ng sabi ni Lord, walang pwedeng makialam nun. At walang sino man ang pwedeng kumuha nun. Dahil ang eroplanong yun, lilipad yun, anak, babalik yun sa atin. Dahil deserve
tayo nun na maging atin. At ikaw yung tipong taong kung binibigyan ko man ng basta hindi ko na kailangang sabihin dahil hinihila-hila tayo dahil lang sa bagay na yan. At yung bagay na yan, kung akala nila, pwede nila tayong tanggalan ng hininga dahil dyan. Hindi naman nila makukuha yun, okay? Hindi nila makukuha yun. Kaya nga na sinabi ni Lord, hindi nila pwedeng kunin ang bagay na hindi kanila. Pero dito kasi, sinasabi, more greater, more smarter. Kaya, using this, I need to be smarter too. Dahil all of news that they want to tell international or only here in Denmark to destroy my name, they didn't tell the truth. At yung alam mo lang, ang mga kwento nila kung anong klaseng nanay ako. Pero deep inside inside my heart, alam mo kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita, nak. Kaya nagsikap ako. Nagsikap ako using YouTube. Basta tandaan mo huwag ka magtitiwala kahit kanino. At gusto ko, alam ko naman lahat naman ng video sa YouTube mayroong text. At mayroong ding, alam yung, tinatranslate nila para maintindihan mo. Pero gusto ko mag-learn ka ng Tagalog para walang sino mang pwedeng mang-apak sa'yo. Walang sino mang pwede manira sa'yo, gaya ng ginawa nila sa akin. Kasi ang akala nila, ganon si mama. No read, no write. Pwede nilang hilahin kahit saan na pwedeng gawing isang pokpok. Pero sorry girls, I'm not pokpok. And I'm not dreaming to be like that. Ako yung tipong taong kahit mahirap ang buhay na tahakin ko, gagawa ako ng paraan para umangat sa buhay. At yung taong naninira sa akin, kaya nagkakaganyan yan dahil alam nilang mayroon ako. At ganito ang pangnakot nila sa akin. Hihilahin ka nila. Isisend kung saan-saan. At ito, pinadala si Jinin kung saan. Pinadala sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, mga Pilipino, mag-iingat kayo sa mga taong turista na pinapapasok nyo sa Pilipinas. Dahil alam nilang mayaman ang mga tao sa Pilipinas. Bahay sa Pilipinas ang gaganda. Mga design ng mga arkitektong Pinoy is the best. Na ayun yung gusto nilang kunin. Dahil sa totoo lang, malapad talaga ang Pilipinas. Malapad ang Pinas. Kaya yun, anak. Mahal kita. Basta, anak. Yun yung yung Vergara. Huwag ka nang pumunta doon, anak. You're not safe. Huwag na. Huwag ka nang pumunta doon. Basta ang anuhin mo ay contact ng Pilipinas. Family natin, okay? Para pag-ingatan ka. Sorry, hindi ko kasi alam kung sino yung pwede kong pagkatiwalaan. Pero this time, kailangan ko maging maingat. Ayun lang, nak. Bye-bye. Love you. Mahal kita. Baka mamaya may issue na naman ako sa camera dahil open ang hindi ako mangangamera ng kapitbahay. Wala akong pakialam sa kanila. Basta ako nagbibideo ako para sa sarili ko. Hindi para videohan sila. Hindi ko ugaling manilip ng singit ng iba. Yun lang. Bye. Love you, nak. Love ka ni mama. Tanda mo tong na to, Yan. Ang kalahati niyan ay para sa mga anak ko. Mapasama pamangkin ko, lahat ng family ko. Love you all. Bye-bye.